What's up, KAG? Alam mo ba, hindi kailangan maging hacker para manakawang ka sa crypto. Isang maling click lang, isang fake link lang, pwede nang mawala lahat ng NFT mo. At ang masakit, walang customer service na tatawagan. Pag-usapan natin kung bakit wallet security ang pinaka-underrated pero pinaka-importanting topic sa crypto. Let's go! Sa totoo lang, maraming gustong pumasok sa NFT at crypto dahil sa earning. Pero konti lang ang seryoso nag-aaral ng security. And that's a problem. Kasi sa crypto, ikaw ang bangko, ikaw ang security guard, ikaw ang customer support. Pag nagkamali ka, tapos na. Ano ba talaga ang wallet? Kapag sinabing wallet, hindi yan parang GCash na may reset password. Crypto wallet tulad ng MetaMask o Ronin wallet. Wala yang hotline. May seed phrase ka. At ang seed phrase, yan ang master key ng buong buhay mo sa blockchain. Pag may nakakuha nun, goodbye. Hindi nila kailangang hulaan yung password mo. Hindi nila kailangan manghack. Binigay mo lang, tapos. Tanong ko sa'yo, alam mo ba kung nasaan ang seed phrase mo ngayon? Nakasulat ba sa note apps? Screenshot ba sa gallery? Sinend mo ba sa messenger para safe? Kung oo, delikado ka. Bakit sobrang importante ng wallet security? Simple lang. Walang refund system sa blockchain. Halimbawa, may 3 akse ka sa Axie Infinity. May laman kang ETH or RON na phishing ka. Nag-login ka sa isang malicious contract. In 10 seconds, ubos. At ang masakit, hindi yan bug, hindi yan error. Valid transaction yan. Ikaw mismo ang pumayag. Yan ang hindi naiintindihan ng beginners. Crypto is freedom, oo, pero kasama ang responsibility. Paano talaga nangyayari ang scam? Hindi yan dramatic. Hindi yan parang movie na may hacker sa dark room. Mas simple. Una, fake airdrop links. Claim your free NFT. Excited ka. Click ka. Connect wallet. Sign in. Boom. Pangalawa, fake customer support. May nag-DM sa'yo, "Sir, may problem po sa wallet nyo." Hindi yan support. Scammer yan. Number 3, Discord hack. Isang hack server announcement. Isang panic moment. Lahat nagkiklik. Mga scammer, kumikita. Mas maraming nawawala ng crypto dahil sa phishing kaysa sa actual hacking. Real talk. Kung may 100,000 kang NFT asset, pero hindi ka marunong mag-wallet security, parang may 100,000 cash ka na nakakalat lang sa kalsada. Minsan, masyado tayong focus sa ano yung next gem, ano yung bagong mint, ano yung next pump. Pero hindi tayo nagtatanong, safe ba yung wallet ko? At dito ako magiging harsh. Kung 6 months from now mawalan ka ng asset dahil sa simpleng phishing, hindi market ang may kasalanan. Ikaw. Harsh pero totoo. Mga practical steps para sa mga newbie. Paano maging secure? Una, gumamit ng hardware wallet. Like ledger devices. Offline ang private keys mo. Mas safe. Pangalawa, huwag gamiting main wallet sa lahat. Magkaroon ka ng Vault wallet. Yun yung wallet na pang-hold. Burner wallet. Yun yung pang-connect mo sa kung ano-anong site. Number 3, huwag magmadali. Pag sinabing limited time, mag-isip ka muna. Scam thrives on urgency. Number 4, i-check ang URL. Double check lagi. Hindi porket mukhang legit, legit na. Anong mga weakness ng isang newbie? Overconfidence, greed, panic, hype addiction. Yan ang target ng mga scammer. Hindi nila tinatarget yung technical skills mo. Tinatarget nila emotions mo. Evidence and reality check. Sa history ng crypto, bilyong-bilyong dolyar na ang nawala dahil sa scams. Hindi dahil mahina ang blockchain, kundi dahil mahina ang security habits ng tao. Security is boring, pero ang pagkawala ng asset, mas boring. Zero. Personally, matatakot ba ako? Oo. Pero mas importante,
Magiging aware ba ako? Kung hanggang ngayon nakasave sa screenshot ang seed phrase mo, sana medyo kabahan ka na. Kasi mas mabuti ng kabahan ngayon kaysa umiyak later. Bakit mahalaga ang topic na to sa mga NFT gamers? Kung NFT gamer ka, hindi ka lang player, investor ka. Kung hindi mo kayang protektahan ang asset mo, hindi ka pa ready sa mga malalaking kapital. Security muna bago yung scaling. Hindi glamorous ang wallet security. Walang hype, walang pump, walang moon emoji. Pero ito ang difference ng long-term survivor at one-time victim. Tanong ko sa'yo, handa ka ba talagang pumasok sa crypto kung hindi mo kayang protektahan ang sarili mo? Kung may natutunan ka dito, simulan mo na ngayon. Ayusin mo yung wallet mo, i-separate mo yung asset mo, mag-aral ka. Kasi sa crypto, walang second chance. Game on!